Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kabanata 51, Pag-ibig sa unang sulyap. Su Wangqiu ay nagsabi, pumunta ka muna sa bakuran at maghintay sakin. Magpapalit lang ako ng damit. Sige, tumango si Yang Luo at lumabas ng silid, dumiretso sa maliit na bakuran. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Su Wangqiu na nakasuot muli ng kanyang kipaw, may dalang bag. Xiao Luo, fair na. Pagkatapos, umalis sina Yang Luo at Su Wangqiu sa bakuran at dumating sa harap ng isang tea house. May nakita silang isang Royal Blue na Bentley Mulsanne na nakaparada sa harap. Isang babaeng tsuper na nakasuot ng suit ang naghihintay sa tabi ng pinto ng driver. Pagkasakay nila sa kotse, yumandar ito at umalis sa tea house. Sa biyahe, tinanong ni Yang Luo, Ate Wangqiu, saan pala gaganapin ang auction? Sabi ni Su Wangqiu, sa Yunxiang Clubhouse. Sige, tumango si Yang Luo at muling nagtanong, ano-ano naman ang i-auction ngayon? Sa mga auction, kadalasan may mga jade na alahas, anti-gong kaligrapya, at mamahaling halamang gamot. May booklet ako ng auction. Tingnan mo kung may magugustuhan ka. Habang nagsasalita, kinuha ni Su Wangqiu mula sa kanyang bag ang isang booklet at iniabot kay Yang Luo. Binuklat ni Yang Luo ang booklet. Tulad ng sinabi ni Su Wangqiu, karamihan sa mga item ay jade, alahas, anti-gong kaligrapya at pintura, at maraming mamahaling halamang gamot. Hindi masyado interesado si Yang Luo sa iba, pero dalawang halamang gamot ang nakakuha ng atensyon niya. Isa ay 200 taong gulang na ginseng, at isa pa ay isang lilang halamang parang ginseng din ang hitsura. Nakasaad sa booklet na ito ay sage herb. Pero sa tingin ni Yang Luo, kahawig ito ng huling sangkap na kailangan niya para makagawa ng spirit gathering pill, ang purple dragon root. Siyempre, dahil hindi pa niya nakikita ang aktwal na halaman, hindi siya sigurado. Kaya balak niyang tingnan muna ito sa auction. Kung ito nga ang purple dragon root, kailangang makuha niya ito sa bidding. Tinanong ni Su Wangqiu, Xiao Luo, may nagustuhan ka ba? Siyempre, tumango si Yang Luo. Magaling. Ngumiti si Su Wangqiu. Kapag may nakita kang gusto mamaya, sabihin mo lang sakin. Ako na ang magbibid para sayo. Sabi ni Yang Luo, Ate Wangqiu, magkasundo tayo. Isa lang ang tutulungan mo akong ibid, yung iba ako na. Abay hindi pwede, kahit alin pang magustuhan mo, ako na. Napabuntong hininga si Yang Luo, Ate Wangqiu, kung ganyan, baka mahihiya na akong sumali sa auction. Napangiti si Su Wangqiu at pumikit ng bahagya, sige na nga, isa lang ang tutulungan kong ibid. Makalipas ang mahigit kalahating oras na biyahe, dumating sila sa Yunxiang Clubhouse. Nakapark na roon ang maraming luxury cars. Halata na ang mga dumalo ay pawang mayayaman at kabilang sa mataas na lipunan. Pagkababa ng kotse, sumunod si Yang Luo kay Su Wangqiu papasok sa clubhouse. Hindi pa nagsisimula ang auction kaya nagpapahinga muna ang mga tao sa lounge area. Nakahanap ng upuan sina Yang Luo at Su Wangqiu at naupo. Nagbukas ng usapan si Su Wangqiu, Xiao Luo, kamusta na kayo ni Qingmei? Okay naman, sagot ni Yang Luo. Napabuntong hininga si Su Wangqiu, hindi ko talaga alam kung anong iniisip ni Ama. Bakit niya ipinipilit na magpakasal agad kayo ni Qingmei? Kahit na may utang na loob si Qingmei sa'yo sa pagliligtas mo sa lolo niya, kailangan pa rin niya ng panahon para matanggap ka. Hindi kasi napipilit ang pag-ibig. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, mabuti. Pero kung hindi, tumango si Yang Luo, alam ko. Bibigyan ko siya ng oras para tanggapin ako ng kusa. Siyempre, kung hindi pa rin niya ako matatanggap sa huli, kakanselahin ko ang kasunduan. Tinitigan siya ni Su Wangqiu, Xiao Luo, curious ako. Bakit ka pumayag na maging fiancé ni Qingmei? Dahil lang ba maganda siya at panganay ng pamilya Su? Tinitigan din siya ni Yang Luo, bukod sa mga iyon, may iba pang dahilan. Hindi lang pwedeng sabihin ngayon. Malalaman din niya sa tamang panahon. Bibigyan pa sana ng sagot ni Su Wangqiu pero biglang may boses na narinig sa tabi nila. Miss, pwede ba kitang makilala? Lumingon sila at nakita ang grupo ng mga tao na papalapit. Nangunguna ay isang gwapong binata na nakasuot ng itim na casual suit. Sino ka? Tanong ni Su Wangqiu. Ngumiti ang binata, ako si Qiao Yongjia.
Ang ama ko ay si Qiao Jinsong, may-ari ng Zhongyi Martial Arts School. Naningkit ang mata ni Yang Luo. Kanina pa niya nararamdaman na may martial arts cultivation ang lalaking ito, acquired realm warrior pala siya. Kaya pala, anak ka pala ni Hall Master Qiao. Tumango si Su Wangqiu. Ano pala ang sadya mo, Young Master Qiao? Ngumiti si Qiao Yongjia, Miss, mula nang makita-kita, nagustuhan na kita. Siguro ito ang tinatawag na love at first sight. Gusto kong maging girlfriend kita. Napangiti si Su Wangqiu, lalo namang nabighani si Qiao Yongjia sa ngiti niya. Pero alam ng marami sa paligid na si Su Wangqiu ay third madam ng pamilya Su, kaya walang naglalakas loob lumapit sa kanya. Sabi ni Su Wangqiu, Young Master Qiao, mas matanda ako sa'yo. Huwag na, ngumisi si Qiao Yongjia, mas gusto ko nga ang mas mature at kaakit-akit. Anong problema roon? Umayos ng buhok si Su Wangqiu, pasensya na, pero may boyfriend na ako. Boyfriend? Nagdilim ang mukha ni Qiao Yongjia at itinuro si Yang Luo. Ito ba yung tinutukoy mo? Oo, tumango si Su Wangqiu at palihim na tumingin kay Yang Luo. Napanganga si Yang Luo saglit pero agad din niyang naintindihan, ginagawa siyang panangga ni Su Wangqiu. Nagulat ang lahat, may boyfriend si Su Wangqiu. Hindi ito kapanipaniwala, lalo't ilang taon na siyang mag-isa at maraming tumanggi. Lumingon ang lahat kay Yang Luo, pero nang makita ang simpleng suot nitong itim na cotton shirt, marami ang napailing. Pasensya na, Young Master Qiao. Siya ang girlfriend ko. Kung gusto mo ng girlfriend, humanap ka ng iba, nakangiting sabi ni Yang Luo. Sinipat ni Qiao Yongjia si Yang Luo mula ulo hanggang paa at kita ang paghamak sa mata nito. Kabanata 52, Pekeng Nobyo. Mariin ang tingin niya at sinabi, Bata, ano ang pangalan mo? Aling pamilya ka galing, batang amo? Walang emosyon si Yang Luo nang sumagot, ang pangalan ko ay Yang Luo. Hindi ako batang amo, isa lang akong doktor. Doktor, agad na tumawa si Qiao Yongjia, bata, nagustuhan ko ang nobya mo. Lumayo ka na lang sa magandang babaeng ito simula ngayon. Bakit? Tiningnan ni Yang Luo si Qiao Yongjia na parang walang gana at sinabi, nobya ko siya. Bakit ako ang lalayo sa kanya? Ikaw nga ang dapat lumayo, hindi ba? Bago pa makasagot si Qiao Yongjia, isang dalagang nakatayo sa tabi niya ang ngumisi at nagsabi, Bata, anong karapatan mo para makipagkompetensya kay Kuya Qiao? Si Kuya Qiao ay kabilang sa isa sa 3 pangunahing paaralan ng martial arts sa lungsod ng Jiang, siya ang batang amo ng Zhongyi Martial Arts School. Bata pa lang siya ay nasa perfected acquired realm na ang kanyang cultivation. Sa hanay ng kabataang henerasyon sa mundo ng martial arts ng lungsod ng Jiang, maliban kay Kuya Hong Zekai, wala nang ibang katapat si Kuya Qiao. Isipin mo na lang na karangalan mo na nagustuhan ni Kuya Qiao ang nobya mo. Kung marunong ka, umalis ka na agad. At sino ka naman? Anong kinalaman mo dito? Tiningnan ni Yang Luo ang babae. Maganda ang babae ngunit ang kaiabangan sa kanyang mga mata ay lubos na nakainis kay Yang Luo. Mataas ang ulo ng dalaga habang ipinapakilala ang sarili, Bata, kung gusto mong malaman kung sino ako, makinig ka ng mabuti. Ako si Chen Rongrong. Ang ama ko ay si Chen Qingshan, may-ari ng isa sa 3 pinakamalalaking martial arts school sa lungsod ng Jiang, ang True Martial Dojo. Rongrong, bakit mo pa siya pinapaliwanagan ng sobra? Isa lang siyang maliit na doktor. Ano bang alam niya sa mundo ng martial arts? Ngumiti si Qiao Yongjia at kumaway. Pagkatapos, tiningnan si Yang Luo at sinabi, Bata, magkano ang gusto mo para layuan mo ang magandang babaeng ito? Bata, bilasan mo at sabihin mo na ang presyo. Hindi nagkukulang ng pera si Kuya Qiao. Dagdag ni Chen Rongrong na mayabang. Sa mga oras na iyon, habang nakikitang pinahihirapan ni Qiao Yongjia at Chen Rongrong si Yang Luo, tahimik lang si Su Wangqiu at nakatingin sa kanya na may interes. Siguro sa mga mata ninyo, pwedeng sukatin sa pera ang damdamin. Pero para sa akin, walang katumbas na halaga ang damdamin. Seryosong sinabi ni Yang Luo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Su Wangqiu at malambing na tinanong, Wangqiu, tama ba ako? Habang sinasabi ito, hinawakan ni Yang Luo ang malambot na kamay ni Su Wangqiu. Nang inag ang katawan ni Su Wangqiu, gusto sana niyang bawiin ang kamay, pero naisip niya ang sitwasyon kaya ngumiti na lang at sumang-ayon, Little Luo, tama ka.
Nakita ni Qiao Yongji ang magkahawak kamay na magkasintahan at nag-alab sa galit. Mariing tinignan ni Qiao Yongji si Yang Luo at mariing sinabi, "Bata, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Layuan mo na siya ngayon. Pinapayuhan kitang huwag subukan ang pasensya ko. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mangyayari. Bata, narinig mo ba? Lumayas ka na. Huwag ka nang maging sagabal dito. Kapag talaga na si Kuya Qiao, wala nang makakapagligtas sa'yo." Dagdag ni Chen Rongrong na nakahalukip-kap. Paano kung hindi? Mata sa mata ang tingin ni Yang Luo at malamig na sumagot. Tumingin si Qiao Yongji ng masama at mabagsik na sinabi, "Bata, gusto mo talagang mamatay. Kaya kitang durugan gamit lang ang isang daliri." Talaga, ngumisi si Yang Luo at nagsabi, "Gusto ko talagang makita kung paano mo gagawin yan." Buwisit ka. Galit na galit si Qiao Yongji at handa nang umatake. Pero sa oras na iyon, may lumapit na hostess. "Mga ginoo at ginang, magsisimula na ang auction." Mangyaring pumunta na sa ikalawang palapag. Pagkarinig nito, tumayo na lahat sa resting area at pumunta sa ikalawang palapag. Hinayla ni Qiao Yongji ang kwelyo niya at malamig na nagsabi, "Bata, palalampasan muna kita ngayon. Pagkatapos ng auction, tuturuan kita ng leksyon. Bata, yari ka na sa ginawa mong pang-iinsulto kay Kuya Qiao." Sabay kantsaw ni Chen Rongrong. Pagkatapos, umalis na sina Qiao Yongji, Chen Rongrong, at ang grupo nila papuntang ikalawang palapag. Pagkaalis nila, sinabi ni Su Wangqiu, "Little Luo, wala na sila. Hanggang kailan mo pa aakusahan na sinasamantala mo ako?" Binitiwan ni Yang Luo ang kamay niya at ngumiti, "Ate Wangqiu, ikaw ang nagsabi na nobyo mo ako. At kung nobyo mo ako, paano naman magiging pananamantala ang paghawak sa kamay mo? Umaarte lang tayo, pero ang totoo, parang sineryoso mo na," inis na sabi ni Su Wangqiu. Tumayo siya at inayos ang suot na cheongsam. "Halika na, magsisimula na ang auction." Sumunod si Yang Luo kay Su Wangqiu sa ikalawang palapag, nakahanap ng upuan, at umupo. Maya-maya, lumabas ang isang babaeng auctioneer na maganda at nagsabi, "Magandang umaga, mga panauhin. Masaya akong makita kayo dito para sa auction. Katulad ng dati, ang item ay mapupunta sa pinakamataas na bidder. Sana makuha ninyo ang gusto ninyo ngayon. Sige, huwag na tayong magpatumpik-tampik pa. Heto na ang unang item." Lumapit ang isang babaeng attendant na nakasuot ng puting cheongsam at may dalang tray. Nang alisin ng auctioneer ang pulang tela, nakita ng lahat ang isang paladlaking jade wall na may ukit ng dragon. Gawa ito sa Hachon Suet Jade, makinis at malagatas ang kulay. May 4 na cloud dragons na nakaukit sa magkabilang panig, tila lumulutang sa mga ulap. Naramdaman ni Yang Luo na mayaman sa spiritual chi ang jade wall. Kung mabibili niya ito at malalagyan ng talisman, magagamit ito bilang pampaswerte sa bahay. Kaya sinabi niya kay Su Wangqiu, "Ate Wangqiu, tulungan mo akong magbid dito." "Sige, walang problema. Sabihin mo lang ang presyo, ako ang magbabayad," sagot ni Su Wangqiu. Sinabi ng auctioneer, "Ito ay dragon pattern jade mula pa noong Western Han Dynasty, galing sa palasyo. Ang starting price ay 5 milyong yuan, at bawat dagdag ay hindi bababa sa 300,000 yuan." Mabilis nagsimulang magbid ang mga tao. 5.3 milyon, 5.8 milyon, 6.1 milyon. Pagkatapos ng ilang tawag, tinaas ni Yang Luo ang sign at sumigaw, 7 milyon. Ngunit bago pa matapos ang tawag niya, isang boses ang sumabat, 7.3 milyon. Lumingon si Yang Luo at nakita si Qiao Yongji na nakataas din ng sign, mayabang na nakangiti na parang nang aasar. Kanina pa pala siya nag-aabang sa bid ni Yang Luo para agawin ito. Balak niyang bilhin lahat ng gusto ni Yang Luo sa mas mataas na presyo, alam niyang hindi kasing yaman ng doktor ang sarili niya. Ginagawa niya ito para gumanti at sabay magyabang kay Su Wangqiu. Kabanata 53, nang aasar sa isang hanggal. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Gitling gitling gitling. 7.6 milyon. Muling itinaas ni Yang Luo ang kanyang palatandaan. 8 milyon. Itinaas din ni Qiao Yongji ang kanyang palatandaan. Sa sandaling iyon, napagtanto na ng lahat ng naroon. Mukhang si Young Master Qiao ay nakikipagkompetensya sa batang ito.
Kaya't walang ibang nakisali at nagpasya na lang panoorin ang eksena. Nakunat ang noo ni Yang Luo at muling itinaas ang kanyang palatandaan. 9 milyon, 10 milyon, muling nagtaas ng palatandaan si Qiao Yongjia. Gitling, 15 milyon. Bago pa makapagtaas muli si Yang Luo, nauna nang nagtaas ng palatandaan si Su Wangqiu. Lubos ang pasasalamat niya kay Yang Luo sa paggaling ng kanyang myocarditis. Ngayong may bagay na nagustuhan si Yang Luo, biglang may sumulpat na si Qiao Yongjia para manggulo. Lubha niya itong ikinainis. Nang makita ni Qiao Yongjia na tumutulong si Su Wangqiu kay Yang Luo sa pagbid, nagngit-ngit siya at halos umalpas ang dibdib sa galit. Nang gigigil niyang itinaas ang palatandaan at sumigaw, 20 milyon. Nag-ingay kaagad ang lugar. Bagaman maganda ang Dragon Pattern Jade Annulus, lumampas na ang 20 milyon yuan sa totoong halaga nito. Bago pa makapagpatuloy sa pagbid si Su Wangqiu, pinigilan siya ni Yang Luo at sinabing, hayaan mo na. Hindi sulit ang jade na ito sa ganitong presyo. Naguguluhan si Su Wangqiu, pero hindi ba gusto mo ito? Nagkibit balikat si Yang Luo, oo, gusto ko, pero hindi ko naman sinabing kailangan kong makuha ito kahit ano paman. Tingnan na lang natin ang iba. Baka may mas magustuhan pa ako. Sige, tumango si Su Wangqiu at tumigil sa pagbid. Tumingin ang babaeng auctioneer sa paligid. Nang makita niyang wala nang nagtaas ng presyo, nagsimula na siya sa pagbibilang, 20 milyon isang beses. 20 milyon 2 beses. 20 milyon 3 beses. Pang! Bumagsak ang martilyo. Binabati kita, Young Master Qiao, sa pagkapanalo ng West Hand Dragon Pattern Jade Annulus sa halagang 20 milyon. Lumapit ang isang babaeng tagapaglingkod kay Qiao Yongjia dala ang card reader. Kinuha ni Qiao Yongjia ang kanyang bank card at mayabang na nag-swipe. Gitling. Dinala na ang ikalawang item. Inalis ng auctioneer ang pulang tela at tumambad ang isang pintura sa tray. Binuksan ito at ipinakita sa lahat. Isang ink painting iyon na may ilang stroke lamang ngunit malinaw na ipininta ang ambon, lunti ang kawayan, mga ibon, at mga bato. Ramdam ng mga tao ang tahimik at marangal na damdamin mula sa obra. Ipinakilala ng auctioneer, ito ang Rain Bamboo Painting, na gawa ng kilalang pintor noong Ming Dynasty, si Tang Boho. Orihinal ito ni Tang Boho at may kasamang tula na siya rin ang sumulat. Magkakaugnay at nagpapaganda sa isa't isa ang tula at ang larawan, kaya't napakahalaga nito. Nag-ugong ang bulwagan. Marami ang may gusto sa gawa ni Tang Boho. Simulan na natin ang bidding. Starting price ay 8 milyon. At bawat dagdag ay hindi bababa sa 500,000. Hindi pa tapos magsalita ang auctioneer nang mag-uunahan na sa pagbid. 8.5 milyon, 9.5 milyon, 10 milyon. Pagkatapos ng ilang bid, tinaas ni Yang Luo ang palatandaan, 15 milyon. Tulad mo ba ang painting na ito? Tanong ni Su Wangqiu. Hindi masama, sagot ni Yang Luo. Totoong gawa ito ni Tang Boho. Magandang koleksyon kung makuha natin. Sige, kung gusto mo, bid tayo. Gitling. 20 milyon. Biglang singit ni Qiao Yongjia. 25 milyon. Sagot ni Yang Luo. 30 milyon. Balik ni Qiao Yongjia na may kay-abangan. Hayop ka. Inis na sigaw ni Su Wangqiu at tinaas ang palatandaan, 40 milyon. 50 milyon. Tumayo si Qiao Yongjia at tinitigan si Su Wangqiu. Bago pa makapagpatuloy si Su Wangqiu, umiling si Yang Luo, Sister Wangqiu, huwag na. Ang painting na ito ay hanggang 30 milyon lang ang halaga. Hindi sulit, pero hindi ba gusto mo ito? At halata namang nang-aasar lang si Qiao Yongjia. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan. Huwag kang mag-alala, may pera ako. Napangiti si Yang Luo, alam kong mayaman ka, pero hindi pwedeng sayangin sa walang kwenta. Kung gusto niyang maging tanga, hayaan natin siya. Napangiwi si Su Wangqiu, hindi ito gaya mo. Noon sa engagement banquet, kahit alam mong si Qiao Zudong yun, binugbog mo pa rin. Ngumisi si Yang Luo, sinong may sabing magpapatalo tayo. Kung gusto niyang maglaro, maglalaro tayo. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Su Wangqiu na halatang naguguluhan. Hintayin mo lang at tingnan mo, nakangiting sagot ni Yang Luo. Gitling. May magbibid pa ba? Tanong ng auctioneer. Tumigil na ang lahat sa pagbid. Alam nilang hindi sulit sa 50 milyon ang painting.
50 milyon isang beses, 50 milyon dalawang beses, 50 milyon tatlong beses. Pang! Binabati si Young Master Kiao sa pagkapanalo ng Rain Bamboo Painting. Lumapit muli ang babaeng may dala ng pieces machine at pinaswipe kay Kiao Yongjia. Pagkatapos, tinignan ni Kiao Yongjia si Yang Luo at sinabing malakas, mas mabuting umalis ka na rito. Kung wala kang pera, huwag ka nang sumali sa auction. Hindi basta-basta pwedeng makapasok dito kahit sino lang. Alam ng lahat na si Yang Luo ang tinutukoy, ngunit walang nagsalita at nanood lang. Hindi na pinansin ni Yang Luo ang arroganting binata. Gitling gitling gitling. Nagpatuloy ang auction. Sa mga sumunod na item, paminsan-minsan ay nagbibid si Yang Luo. Tuwing magbibid siya, agad sasabayan at tataasan ni Kiao Yongjia. Unti-unti, napagtanto ni Su Wangqiu na sinasadya pala ito ni Yang Luo para gawing tanga si Kiao Yongjia at bumili ng mga bagay sa sobrang taas na presyo. Ito'y tunay na pang-aasar sa isang hanggal. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang sandali, naglabas ang attendant ng isa pang item. Pag-alis ng pulang tela, isang kaong gawa sa kahoy na mahagani ang tumambad. Pagbukas ng kahon, agad nagreklamo ang mga tao. Sa loob ay may sanga na kulay lila, kalahati ng haba ng braso, baluktot at tuyo. Para sa lahat, isa lang itong sirang sanga ng puno. Bukod sa kulay lila, wala itong kakaiba. Ano to? Pati ba naman ito, auction nyo? Sira na ba ang Yunxiang Clubhouse? Ibebenta pa ang sirang sanga. Palitan nyo na yan. Baka masira lang ang reputasyon ninyo. Ipinahayag ng lahat ang kanilang pagkainis. Ngunit nang makita ni Yang Luo ang sirang sanga na iyon, bahagyang nanikip ang kanyang mga mata at biglang na-excite. Kabanata 54, isang sirang sanga. Maaaring hindi alam ng iba kung ano ito, pero paano hindi malalaman ni Yang Luo? Ang sirang sanga ng puno na ito ang huling halamang gamot na hinahanap niya, ang Purple Dragon Root. Kaya naman, kailangan niyang manalo sa bid kahit anong mangyari. Kapag nabili niya ito, maaari na siyang magsimulang mag-refine ng spirit gathering peel. Siyempre, kahit na nasa sabik siya, walang ipinapakitang emosyon si Yang Luo sa kanyang mukha. Mas mabuti kung walang ibang magbid para dito, para makuha niya ang Purple Dragon Root sa pinakamababang presyo. Sa mga sandaling iyon, maging ang babaeng auctioneer ay nahirapan. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili at ipinaliwanag. Mas mahigit, mga kagalang-galang na bisita, pakipakinggan ninyo ako. Ang bagay na ito ay hindi isang sanga ng puno, kundi isang purple ginseng na hinukay ng isang matandang magsasaka mula sa kanlurang rehiyon, sa paanan ng Heaven Mountain. Katulad ito ng ginseng. Kahit na ordinaryo ang hitsura ng halamang gamot na ito, ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, napakataas ng halagang medikal nito. Hindi bababa sa 50 taong gulang ito. Ha! Sage herb, purple ginseng. Bakit ngayon ko lang narinig yan? Isang sirang sanga na ginawang ginseng. Ang galing talagang mag-imbento ng mga eksperto ngayon. Walang gustong bumili nito. Napabuntong hininga ang babaeng auctioneer at gusto na niyang tapusin agad ang round na ito ng auction. Kaya ipinahayag niya, mas mahigit, ngayon, magsisimula na ang bidding. Ang panimulang presyo ay 1,000,000 yuan, at bawat dagdag ay hindi bababa sa 10,000 yuan. Pagkatapos sabihin iyon, natahimik ang buong lugar. Walang nagtaas ng bid. Matagal ang katahimikan. Hanggang sa isang kalbong malaking boss ang ngumiti at nagsabi, kung walang magbibid, mauuna na ako. Itinaas niya ang kanyang karatula at sumigaw, 1,010,000. Hindi dahil gusto niya ang sanggang ito, kundi dahil gusto niyang makuha ang pabor ng clubhouse. Nang siya ang naunang magbid, sumunod na rin ang ibang mga boss. Magkakapareho lang ang iniisip nila. Tutal, maliit lang na halaga sa kanila ang ilang milyong yuan. 1.1 milyon, 1.2 milyon, 1.3 milyon. Nakikita ni Yang Luo na nagpapabid ang lahat pero nanatili siyang tahimik. Naghihintay siya hanggang sa wala nang gustong magbid, saka siya maglalagay ng katamtamang presyo para makuha ang Purple Dragon Root ng tuluyan. Makalipas ang kaunti, umakyat sa 2 milyon ang presyo, at wala nang nagdagdag. Sinulyapan ng babaeng auctioneer ang lahat at nagsabi, mas mahigit, 2 milyon ang bid ni Owner Zhang. May mas mataas pa ba? Tahimik ang lahat. Hindi naman malaking bagay ang maglabas ng 1 o 2 milyon para mag-aliw,
pero kung tataas pa, magiging katawa-tawa na sila. Muli silang naghintay. Bumulong si Yang Luo kay Su Wangkyo, Ate Wangkyo, magbid ka ng 3 milyon para dito. Ha! Nanlaki ang mata ni Su Wangkyo. Little Luo, sigurado ka bang 3 milyon para sa sanggang ito? Sabi ni Yang Luo, Ate Wangkyo, di ba sabi mo bibigyan mo ako ng kahit anong gusto ko? Ito ang gusto ko, sana tulungan mo akong bilhin ito. Pero, nag-alinlangan si Su Wangkyo, hindi dahil sa ayaw kong gastusin ang pera, pero parang sayang naman. Hindi naman ito sulit sa 3 milyon. Kung may iba kang magugustuhan, kahit gaano kamahal, bibilhin ko. Umiling si Yang Luo, hindi na, ito lang ang gusto ko. Napabuntong hininga si Su Wangkyo at tumango. Sige, kahit na parang kahibangan ang bumili ng sanggang iyon sa 3 milyon, basta masaya si Yang Luo, ayos lang. Nang makitang walang ibang nagbibid, sinimulan ng auctioneer ang pagbibilang. Mas mahigit, 2 milyon, going once. 2 milyon, going twice. 2 milyon, 3 milyon, huminga ng malalim si Su Wangkyo at itinaas ang karatula. Agad na nag-ingay ang lahat. Grabe, nababaliw na ba si Third Madam Su? 3 milyon para sa sanga. Hindi, tingnan nyo, parang yung batang kasama niya ang nagpabid. Baka niloloko na naman niya si Young Master Kiao. Hindi naman tanga si Young Master Kiao para paulit-ulit madaya. Sabi ni Yang Luo, Young Master Kiao, gusto mo di ba lagi mong inaagaw ang gusto ko? Ba't hindi ka magbid ngayon? Tinatanggap mo na ba ang pagkatalo? Napuno ng galit si Kiao yung Jia nang marinig iyon. Hindi dahil ayaw niyang makipagbid, kundi naubos na ang 200 milyon na dala niya. Rongrong, magkano pera mo? Tanong niya kay Chen Rongrong. Brother Kiao, may 50 milyon pa ako, sagot nito. Hiramin mo sakin. Ibabalik ko rin agad, sabi ni Kiao. Nag-aalala si Chen Rongrong, ibibigay ko, pero huwag ka nang makipagbid sa kanya. Niloloko ka lang niya para bumili ng mga walang kwentang bagay. Ngayon gusto ka na naman niyang pabili ng walang silbing sanga. Natauhan si Kiao yung Jia at tumigil sa plano. Gets ko na, hindi ko siya palalampasin. Galit niyang bulong. Nang mangutang siya sa ibang kasamahan, nakalikom siya ng 100 milyon. Sabi ni Yang Luo, Young Master Kiao, magbibid ka pa ba? Kung hindi, akin na to. Matalim ang titig ni Kiao, akala mo tanga ako. Gusto mo lang akong lokohin. Kunin mo na yang sanga na yan. Ngumiti si Yang Luo, kung ganon, tatanggapin ko na. At tuluyan ng binagsak ng auctioneer ang martilyo. Mas mahigit, 3 milyon, going once. 3 milyon, going twice. 3 milyon, sold. Binati si Third Madam Su at inabot ang purple ginseng. Binayaran ito ni Su Wangkyo gamit ang card, at tuwang-tuwa si Yang Luo. Kumpleto na ang sangkap para sa spirit gathering peel. Pero kinutsa siya ni Kiao yung Jia, ang saya mo para lang sa sirang sanga. Ignorante ka talaga, sabay sabat ni Chen Rongrong, 3 milyon para sa sanga. Mas tanga pa sa tanga. Umiling ang lahat at inakalang wala ng pag-asa si Yang Luo. Kabanata 55, walang kapantay na kayamanan. Kahit ano pa ang sabihin ni na Kiao yung Jia at Chen Rongrong, nanatiling kalmado at walang reaksyon si Yang Luo. Pero malinaw na wala pa ring balak si Chen Rongrong na palayain si Yang Luo ng ganoon na lang. Patuloy niyang sinabi, lalo na, gusto mo pang isang babae ang magbayad ng 3 milyong yuan para lang sa'yo. Talagang nakikisakay ka lang. Malamig na sagot ni Su Wangkyo, nobyo ko siya. Handa akong gumastos para sa kanya. Anong problema? May kinalaman ba yun sa'yo? Iwinagayway ni Chen Rongrong ang kanyang mga kamay at sinabi, totoo, wala akong pakialam kung gusto mong gumastos sa pretty boy na yan. Pero kahit sino ay makikitang niloloko ka lang ng lalaking yan. At parang wala ka talagang alam, binayaran mo ng 3 milyong yuan para lang sa isang sirang sanga ng puno para sa kanya. Sa tingin ko, kayong dalawa ay parehong tanga. Pagkarinig nito, nagtawanan ang lahat. Lalo na si Kiao yung Jia, na mas malakas pa ang tawa. Kanina lang ay napaniwala siya ni Yang Luo at napahiya ng todo, kaya ngayon ay nakabawi na siya ng konti. Dahil sa tawanan, nagngit-ngit si Su Wangkyo at pinipigilan ang sarili, pero wala siyang magawa. Totoo naman kasi na nagbayad siya ng 3 milyong yuan para sa isang tila sirang sanga ng puno para kay Yang Luo. Sa sandaling iyon, lumamig ang ekspresyon ni Yang Luo.
Kung siya lang ang tinutukso, ayos lang. Pero kapag si Su Wangqiu na ang pinagtatawanan, hindi na niya iyon matiis. Tumayo siya at kinuha ang purple ginseng. Malakas niyang sinabi, sa tingin niyo ba ito lang ay isang sirang sanga? Ano pa nga ba, sa tingin mo ba, kayamanan ito? Pang-aasar ni Qiao Yongjia. Tama, kung kayamanan talaga iyan, bakit mapupunta sa'yo? Dagdag ni Chen. Rongrong, napangiti si Yang Luo. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na anyo nitong sirang sanga. Pagkasabi niya, biglang umiling ang kanyang kanang kamay. Agad na nalaglag ang tuyong balat at isang nakakasilaw na liwanag na kulay ube ang kumalat, halos hindi na makatingin ang mga tao. Lumantad ang totoong anyo ng sanga. Ang buong katawan nito ay kumikislap sa liwanag na kulay ube, malinaw at puno ng espiritual na enerhiya. Para itong maliit na purple dragon na nakapulupot sa kamay ni Yang Luo. Kasabay nito, kumalat ang napakabangong amoy ng halamang gamot sa buong bulwagan, at lahat ay biglang nakaramdam ng kasariwaan at kailanawan ng isipan. Diyos ko, ano to? Parang ang sarap lang amuyin. Hindi ko akalaing ganito pala kaganda ang tunay na anyo ng tuyong sanga. Kayamanan, totoong kayamanan ito. Nagulat ang lahat at nakatitig sa kamay ni Yang Luo. Paano nangyari yun? Itong sirang sanga ay isang pambihirang halamang gamot. Sigaw ni Chen Rongrong. Nagdilim din ang mukha ni Qiao Yongjia. Hawak niya ang kanyang kamao. Bilang isang martial warrior, dama niya ang makapal na espiritual na enerhiya mula rito. Siguradong mas mahalaga pa ito kaysa sa 200 taong gulang na ginseng na gusto niyang bilhin. Maging si Su Wangqiu ay natulala. Hindi niya akalaing kayamanan pala ang tinatawag na sirang sanga. Little Luo, ano ba talaga ito? Mahalaga ba ito? Tanong ni Su Wangqiu. Nakatingin din ang lahat kay Yang Luo, naghihintay ng sagot. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, ang tunay na pangalan ng halamang ito ay Purple Dragon Root. Isa itong pambihirang halamang gamot. Kapag kinain mo ito, lalakas ang katawan mo, lalakas ang iyong enerhiya, at hahaba ang buhay mo ng 10 taon. Pagkarinig nito, nag-ingay ang lahat. 10 taon na dagdag sa buhay. Isang halamang gamot na kayang magpahaba ng buhay ay tunay na walang kapantay na kayamanan. Bata, ibenta mo sa akin yan. Magbabayad ako ng 30 milyon. Sabi ng isang middle-aged na negosyante. 50 milyon. Sigaw ng isa pang mayamang lalaking may ayos na buhok. 100 milyon. 200 milyon. 300 milyon. Sa ilang segundo lang, sumabog ang presyo. Tumaas ang halaga ng Purple Dragon Root hanggang sa bilyon, at patuloy pang tumataas. Para sa mga mayayamang ito, walang mas mahalaga kaysa sa mas mahabang buhay. Napanganga si Su Wangqiu, kaya pala gusto ni Yang Luo na bilhin ito, napakahalaga pala talaga. Maging sina Qiao Yongjia at Chen Rongrong ay hindi makapaniwala. Buwisit, mura ni Qiao Yongjia, sabay sigaw kay Chen Rongrong, kung hindi mo lang ako pinigilan, akin na sana to. Nakaawang ang bibig ni Chen Rongrong, Brother Qiao, hindi mo rin naman alam kanina na ganito ito kahalaga, di ba? Hindi nakaimik si Qiao Yongjia. Sumulyap si Chen Rongrong at may masamang ngiti. Brother Qiao, hayaan mo siyang magyabang muna. Pagkatapos ng auction, agawin na lang natin. Sige, sagot ni Qiao Yongjia. Sa puntong iyon, umabot na sa 5 bilyon ang alok. Pero nanatiling kalmado si Yang Luo. Ngumiti siya at sinabi, pasensya na, pero napakahalaga ng Purple Dragon Root na ito sa akin. Hindi ko ito ibebenta. Inilagay niya ang halamang gamot sa kahon at isinara ito. Tumigil ang lahat, halatang ayaw sumuko pero wala nang masabi pa. Tinanong ni Su Wangqiu, Little Luo, alam mo na bang napakahalaga nito mula sa simula? Tama, sagot ni Yang Luo, kaya nga pinabid ko sayo. Namangha si Su Wangqiu, ikaw lang talaga ang makakabili ng kayamanang walang kapantay sa halagang 3 milyon. Lalo siyang naging curious kay Yang Luo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi lang magaling sa medisina at labanan, pati sa pakiramdam sa mga bagay ay napakahusay. Ang mas nakakagulat, kahit hawak niya na ang isang kayamanang ganito, nananatili pa rin siyang kalmado, at totoo ang kalmadong iyon. Kung ibang tao siguro, baka tumatalon na sa tuwa. Paano nagkaroon ng ganitong karisma ang isang lalaking galing lang sa kabundukan? Sister Wangqiu, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Alam ko namang gwapo ako,
pero hindi mo naman kailangang titigan ako ng ganyan, biro ni Yang Luo. Pumikit sandali si Su Wangqiu at umikot ang mga mata, hindi ito tungkol sa pagiging gwapo mo. Curious lang talaga ako, sino ka ba talaga? Tumingin si Yang Luo sa kanya at sinabing, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, huwag ka nang maging curious sa akin, hindi mo ba alam na ang curiosity ang simula ng pagkagusto sa isang tao? Ikaw, ako, namula si Su Wangqiu at nagsabi, ang galing mo, Little Luo. Naaalala mo pang biruin si Auntie. Hindi ka ba natatakot na baliin ni Qingmei ang mga binti mo? Napabuntong hininga si Yang Luo at nagsabi, bakit Auntie na naman? Hindi ba dapat ayoko na ngang makipag-usap sa'yo. Mabining bamantong hininga si Su Wangqiu at umiwas ng tingin. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang auction. Isa-isa, ang mga item ay inilalabas at inya-auction. Hindi interesado si Yang Luo sa karamihan ng mga bagay. Tanging ang 200 taong gulang na ginseng sa huli ang bahagyang nakakuha ng kanyang atensyon. Gayunpaman, kahit totoo ang 200 taong gulang na ginseng, dahil hindi ito na-preserbo ng maayos, malaki ang nabawas sa bisa nito. Higit sa lahat, patuloy na tumataas ang presyo ng ginseng. Sa huli, si Qiao Yongjia ang nakakuha nito sa halagang mahigit 2 milyon. Matapos mag-swipe ng card si Qiao Yongjia, nagyabang siya kay Yang Luo. Ginoo, kahit na itong 200 taong gulang na ginseng na ito ay hindi kasing ganda ng purple dragon root mo, maganda rin naman ang epekto nito. Naiinggit ka ba? Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, oo nga, naiinggit talaga ako sa'yo. Ang galing mo magwaldas ng pera. Ang ginseng na hawak mo ay nagkakahalaga lang ng mga 20 hanggang 30 milyon yuan dahil nabawasan na ang bisa nito. Pero binili mo ito ng 100 milyon yuan. Bilib ako sa'yo. Pagkarinig nito, lahat ng naroon ay kinilabutan. Buwisit, buti na lang at tumigil na ako sa pagbid. Kung hindi, naging tanga rin ako. Tama, handa na sana akong magbid hanggang 150 milyon kanina. Buti na lang at hindi ko itinuloy. Nagkasabay-sabay ang lahat sa kanilang opinyon at natuwa na hindi sila nagpatuloy. Natural na naniwala sila sa sinabi ni Yang Luo. Kung kaya niyang gumastos ng 3 milyon para sa isang bihirang halamang gamot, ibig sabihin ay magaling siyang tumingin ng kalidad. Kaya kung siya ang nagsabi, tiyak na tama ito. Sa puntong iyon, halos pumutok sa galit si Qiao Yongjia. Parang malalaglag na ang mga mata niya sa galit. Para siyang ginawang katatawanan sa buong auction. Brother Qiao, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Sinadya ka lang niyang inisin. Masamang tumitig si Chen Rongrong kay Yang Luo. Kamandat lang si Yang Luo at nagsabi, oo. Inaaway ko nga siya. Maganda kung makakapagpalubag loob kayo sa ganyang paraan. Ikaw, namula sa inis si Chen Rongrong at tila gusto niyang balatan ng buhay si Yang Luo. Huminga ng malalim si Qiao Yongjia at nagsabi, Ginoo, maghintay ka lang. Pagkasabi nito, umalis siya sa auction kasama si Chen Rongrong at iba pa. Nakunat ang noo ni Su Wangqiu at nagsabi, malamang hinihintay ka na ni Qiao Yongjia sa may pinto. Hindi ka nila basta pakakawalan. Mas mabuting tawagin ko na ang mga tao ko. Hindi na kailangan. Umiling si Yang Luo at nagsabi, kung gusto nilang magpatuloy, sige, makipaglaro tayo. Pagkasabi nito, lumabas na siya ng auction hall. Nag-isip muna si Su Wangqiu at hindi muna tumawag ng tulong. Sa halip, nagpasya siyang maghintay sa magiging sitwasyon. Isa pa, siya ang ikatlong ginang ng pamilyang Su. Kahit gaano pa ka-arrogant si Qiao Yongjia, malamang ay hindi sila manggahas na saktan siya. Sa pag-iisip na iyon, sumunod siya. Bago lumabas ng clubhouse, kinuha ni Yang Luo ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Hong Yunji, na pinapapunta ito roon. Si Hong Yunji ang pinuno ng Martial Alliance sa Jiang City, ang namamahala sa lahat ng martial arts schools. Dahil sina Qiao Yongjia ay mula rin sa martial arts school, sakop sila ng kapangyarihan ni Hong Yunji. Gitling. Paglabas ni Yang Luo at Su Wangqiu sa clubhouse, sinalubong sila ni Qiao Yongjia, Chen Rongrong, at iba pa, hinarangan ang kanilang daan. Anong balak niyo? Tanong ni Yang Luo ng kalmado. Ano sa tingin mo? Nagsindi ng sigarilyo si Qiao Yongjia, humitit ng malalim, saka binuga ang usok sa mukha ni Yang Luo. Ibigay mo agad ang purple dragon root. Pagkatapos, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin.
At mangako ka na lalayo ka sa magandang babaeng ito. Baka sakaling palampasin pa kita. Nakahalukip-kap si Chen Rongrong at mayabang na nagsabi, narinig mo si Brother Kiao. Sumunod ka na lang. Mas mabuti kung marunong kang makisama. Hindi mo kami dapat ginagalit, hindi kami basta-basta pwedeng kalabanan. Sa mga oras na iyon, nag-umpukan ang mga taong galing din sa clubhouse para manood ng gulo. Tapos na, niloko ng batang ito si Young Master Kiao sa buong auction. Tiyak na hindi siya palalampasin. Pero dahil kasama niya si Third Madam Su, baka hindi rin maglakas loob sina Young Master Kiao na manakit, di ba? Sa yaman, hindi may kukumpara ang Zhongyi Martial Arts School at True Martial Dojo sa pamilya Su. Pero sa lakas, ibang usapan na yon. Tahimik na nagbulungan ang mga tao at ramdam nilang tapos na si Yang Luo. Nang hindi sumagot si Yang Luo, ngumisi si Chen Rongrong, ano, natakot ka na. Kung ayaw mong masaktan, sumunod ka na lang. Kalmadong sinabi ni Yang Luo, pinapayuhan ko kayong huwag akong pukawin. Kung hindi, hindi magiging maganda ang kalalabasan para sa inyo. Pagkarinig nito, nagtawanan ng malakas sina Kiao Yongjie, Chen Rongrong, at ang iba pa. Tumingin si Kiao Yongjie kay Yang Luo na para bang isa itong hanggal. Ginoo, sa buong Jiang City, wala akong kinatatakutang pukawin. Talaga, bahagyang kumipot ang mga mata ni Yang Luo. Ganon ka ba talaga kagaling? Siyempre magaling si Brother Kiao. Sumulyap si Chen Rongrong kay Kiao Yongjie nang may paghanga. Siya ang batang master ng Zhongyi Martial Arts School, isa sa 3 nangungunang paaralan dito sa Jiang City. Isa rin siyang henyo sa aming henerasyon. Walang makakapantay sa kanya. Wala nang saysay ang magpaligoy-ligoy pa sa batang to, singit ni Kiao Yongjie. Sayang lang oras. Tumingin siya kay Yang Luo, Ginoo, limitado lang ang pasensya ko. Sundin mo na ang sinabi ko. Ngunit kalmado pa rin si Yang Luo, paano kung hindi ko sundin? Sigurado ka, mariing tumitig si Kiao Yongjie. Sigurado ako, tumanggo si Yang Luo, mabuti, napakagaling mo. Natawa si Kiao Yongjie sa inis, saka nag-utos, mga kapatid, baliin ang mga binti niya. Sa utos na iyon, sumugod ang ilang disipulo ng martial arts school para umatake. Sandali. Tumayo si Su Wangqiu at matigas na nagsabi, miyembro ako ng pamilyang Su. Kapag sinaktan ninyo siya, magiging kaaway ninyo ang pamilya namin. Mapang-asar na tugon ni Kiao Yongjie, maganda, alam kong mula ka sa pamilyang Su. Pero may lakas ba ang pamilya mo para kalabanin ang Zhongyi Martial Arts School? Bukod pa riyan, may lakas ba ang pamilya mo para kalabanan ang True Martial Dojo? Dagdag na pagmamalaki ni Chen Rongrong. Kayong mga, nabitin si Su Wangqiu sa pagsagot. Kahit mayaman at makapangyarihan ang pamilyang Su, wala silang kakayahan para hamunin ang mga first-rate martial arts schools, lalo na kung dalawa pa ang kalaban. Gitling. Sister Wangqiu, huwag mo nang intindihin ito. Ako na ang bahala, malumanay na sabi ni Yang Luo. Pagkatapos, humakbang siya sa harapan ni Su Wangqiu at hinarap sina Kiao Yongjie, hindi ba gusto niyong makipaglaban? Sige, umpisahan na natin. Lumaban. Ubus na ang pasensya ni Kiao Yongjie. Iwinasiwas niya ang kamay at nagutos. 10 disipulo ng paaralan ng martial arts ang sumugod kay Yang Luo. Tapos na. Patay na ang batang to. Makipagsabayan sa isang martial warrior. Para bang humihiling ng kamatayan. Hindi na matiis ng lahat ang panuurin. Sigurado silang babanatan si Yang Luo hanggang sa umiyak ito at tawagin ang mga magulang niya. Pero, sa sandaling sumugod ang 10 disipulo, umunat ng isang hakbang si Yang Luo at tila kidlat na umatake sa kanila. Sa loob ng wala pang 3 segundo, bang! Lahat ng 10 ay lumipad ng 10 metro palayo, wala nang lakas lumaban, at nagdadalang sa lupa. Sa isang iglap, si Kiao Yongjie at Chen Rongrong na lang ang nakatayo. Para silang tinamaan ng kidlat sa nakita. Grabe, ang lupit ng batang to. Sa wala pang 3 segundo, tinalo niya ang 10 martial warriors. Nagulat at napasigaw ang ilan. Ngayon lang nila naintindihan kung bakit may lakas ng loob si Yang Luo na asarin si Young Master Kiao, dahil wala pala itong kinatatakutan. Martial artist ka rin pala. Sige, maglaro tayo. Ngumisi ng malamig si Chen Rongrong, saka biglang sumugod kay Yang Luo.
Paglapit niya, mabilis niyang tinarget ang dibdib ni Yang Luo ng isang malakas na sampal. Bagamat banayad tingnan, matindi ang puwersa nito, at tila pumuputok ang hangin sa paligid. 8 trigrams pambayan ng True Martial Dojo. Bilang panganay na anak ng dojo, siguradong kabisado na niya yan. Sa mga bulong ng mga tao, lalong naging kumpiyansa si Chen Rongrong. Kahit nasa late stage acquired realm lang siya, kaya niyang talunin ang 12-dosenang kalalakihan. Sigurado siya na mababasag niya ang ilang tadyang ni Yang Luo at mapapaduwal ito ng dugo. Pero bago siya tumama, nanatiling nakatayo si Yang Luo na parang natigilan. Bang! Tumama ng malakas ang sampal ni Chen Rongrong sa dibdib ni Yang Luo, pero walang nangyari. Nakangiti pa ito ng may panunukso. Imposible, nanlaki ang mga mata ni Chen Rongrong. Ang teknik na kayang magbasag ng punong kasing laki ng bewang, o batong 10 sentimetro ang kapal, hindi man lang nakayanig kay Yang Luo. Pati si Qiao Yongjia ay napakunot ang noo. Para sa mga di marunong, parang umaarte lang si Chen Rongrong. Hindi mo pa nga kabisado ang 8 trigrams palm tapos ginagamit mo na para mang-api. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Umiling si Yang Luo, saka ngumiti. Ganito ang tunay na 8 trigrams palm. Pagkasabi, tinaas niya ang kanang kamay at sinampal si Chen Rongrong. Umalangaw-ngaw ang hangin at may tunog pa ng pagsabog. Nais pa sanang depensahan ni Chen Rongrong ang sarili, pero huli na. Pak! Tumama ng malakas ang kamay ni Yang Luo sa kanyang pisngi. Sumigaw si Chen Rongrong at lumipad ng higit 10 metro. Namaga ang kalahati ng mukha niya, may 5 marka ng daliri, at may dugong tumulo sa labi. Kung hindi lang dahil sa konsiderasyon ni Yang Luo para kay Hong Yunji, baka nabasag na ang bungo niya. Paano ka nang ahas na saktan si Rongrong? Gusto mo talagang mamatay? Galit na sumugod si Qiao Yongjia at tinarget ang dibdib ni Yang Luo ng isang mabangis na suntok. Mas mabagsik yun kaysa sa palo ni Chen Rongrong kanina. Malapit na kasi siya sa Connate Realm, mas malakas ng ilang ulit kay Chen Rongrong. Back connecting fist. Medyo tama, pero kulang sa bilis at lakas. Mahina. Kalma lang na sumagot si Yang Luo at sinalubong ang suntok. Alam mo rin ang back connecting fist. Gulat ni Qiao Yongjia. Pareho sa nangyari kay Chen Rongrong, mas mabilis at mas malakas pa ang bersyon ni Yang Luo. Thud! Nagbanggaan ang kamao nila, at napasigaw si Qiao Yongjia. Basag ang buto ng kanyang braso. Lumayas ka! Malamig na sigaw ni Yang Luo sabay sipa, at lumipad si Qiao Yongjia ng higit 10 metro bago gamulong sa lupa. Tahimik ang lugar, at pagkatapos ay sumabog sa ingay. Grabe! Tinalo niya si Young Master Qiao at si Miss Chen ng ganun lang kadali. Siguro martial warrior din siya. Nakahinga ng maluwag si Su Wangqiu. Tama siya, hindi ordinaryong tao si Yang Luo. Tumingin si Yang Luo sa dalawa at tanong, gusto niyo pa bang ituloy? Hawak ang dibdib, tumayo si Qiao Yongjia. Hintayin mo, tatawagan ko ang ama ko. Ako rin. Tatawagan ko si Papa para bugbugin ka. Sigaw ni Chen Rongrong habang tinatakpan ang mukha. Nanghihina kayo tapos tatawag kayo ng tatay. Sige, tawag na. Mabilis na tumawag ang dalawa. Pagkababa ng telepono, magyabang ka pa, tingnan natin mamaya. Patay ka na, bata. Nagbabala ang mga tao kay Yang Luo na tumakas. Little Luo, umalis na tayo. Hayaan mong si Papa na ang makipag-usap sa kanila. Baka pagbigyan ka pa, sabi ni Su Wangqiu. Tumakas. Mapang-asar na ngumisi si Qiao Yongjia at sinabi, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Kahit umalis ka sa Jiang City, matatagpuan ka pa rin namin. Itinaas din ni Chen Rongrong ang ulo at sinabi, matagal nang kasapi sa Martial Alliance of China ang dalawang martial arts school namin. Ang Martial Alliance of China ay nasa buong bansa. Bata, wala kang tatakasin. Nakangiting sagot ni Yang Luo. Sino bang nagsabi na tatakas ako? Hindi kayo karapat-dapat para takasan ko. Itinuro siya ni Chen Rongrong at sinabi, magpatuloy ka lang sa pagiging matigas ang ulo. Tingnan natin kung paano ka luluhod at magmamakaawa mamaya. Mabagal ang paglipas ng oras at makalipas ang 20 minuto. Isang itim na convoy ng Mercedes-Benz at isang convoy ng itim na Audi ang dumating at mabilis na huminto sa harap ng clubhouse. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at isang grupo ng mga tao ang bumaba at naglakad papasok.
Ang mga nangunguna ay dalawang kalalakihang nasa gitnang edad. Isa ay nakasuot ng puting training suit, may taas na mga 1.8 metro, matipuno, at may nakakabighaning presensya. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na training suit, may taas na 1.75 metro, may hati ang buhok sa 30% hanggang 70%, payat at matalim ang mga mata. Ang dalawang kalalakihang ito ay sina Qiao Jinsong at Chen Qingshan, mga master ng dalawang nangungunang martial arts school sa Jiang City, ang Zhongyi Martial Arts School at True Martial Dojo. It's Hall Master Qiao at Hall Master Chen. Maging sila ay nabahala. Malaking iskandalo na nga ito. Magandang araw po, Hall Master Qiao. Magandang araw po, Hall Master Chen. Nagulat ang lahat at agad na lumapit para bumati. Papa, buti dumating kayo. Kung hindi, baka patay na ako ngayon. Umiiyak na sabi ni Chen Rongrong. Papa, hawak ni Qiao yung Jia ang kanyang nabaling braso habang lumapit. Nang makita ni Chen Qingshan ang namamagang mukha ng anak niya, galit siyang sumigaw. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang anak ko? Lumabas ka. Galit din si Qiao Jinsong. May nang-ahas na saktan ng anak ko sa Jiang City. Naghahamon ba siya sa langit? Ang malalakas nilang sigaw ay umalangaw sa paligid, halos mabingi ang lahat. May ilan pa na natakot at nanginig ang mga tuhod. Ito ba ang presensya ng isang Connate Realm Martial Warrior? Sobrang nakakatakot. May pabulong na nagsabi, ako ang nanakit sa anak ninyong babae. Ako rin ang nanakit sa anak ninyong lalaki. Malakas na sigaw niyang Luo habang naglakad papalapit. Nagulat ang lahat. Diyos ko, ang tapang ng batang. Ito, direkta pa talagang umamin. Hindi ba siya takot mamatay? Tama ka. Sobra kong magproteka sina Hallmaster Qiao at Chen. Kapag nasaktan ang mga anak nila, siguradong hindi ka makakaligtas. Nang marinig nila ang sinabi ni Yang Luo, parehong tumitig ng malamig sina Qiao Jinsong at Chen Qingshan, tila mga talim ang kanilang mga mata. Walang gustong huminga ng malakas, takot na madamay. Malamig na sabi ni Chen Qingshan, Bata, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Hindi mo ba alam kung paano isinusulat ang salitang kamatayan? Mababa ang boses ni Qiao Jinsong. Bata, kung babaliin mo ang isang braso at binti mo at luluhod para humingi ng tawad sa anak ko, palalampasin kita. Bahagyang natawa si Yang Luo. Hall Master Qiao, Hall Master Chen, hindi niyo ba ako tatanungin kung bakit ko sinaktan ang mga anak niyo? Ano man ang dahilan, dahil sinaktan mo ang anak ko, kailangan mong magbayad. Senggal ni Qiao Jinsong, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Baliin mo na lang ang braso at binti mo, at magmakaawa. Dagdag ni Chen Qingshan, mabilis na lumapit si Su Wangqiu. Hall Master Qiao, Hall Master Chen, manugang namin si Yang Luo. Patawarin niyo na siya alang-alang sa Pamilya Su. Humihingi po kami ng paumanhin. Pamilya Su, mapang-asar na tawa ni Qiao Jinsong. Hindi sapat ang reputasyon ng pamilya niyo. Nakataas ang kamay ni Chen Qingshan sa likod habang mayabang na sabi. Hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Kailangan pa rin niyang magbayad. Nabigyan ko ba kayo ng mukha? Nag-alab ang galit ni Yang Luo at bigla siyang sumugod kay Qiao Jinsong at Chen Qingshan. Sa unay gusto niyang makipag-usap, pero dahil ayaw nilang makinig, suntok na lang ang sagot niya. May lakas ka pa talagang umatake. Gusto mo talagang mamatay. Sigaw ni Chen Qingshan at lumaban. Habang papalapit sila, malakas ang hangin mula sa kamay ni Chen Qingshan habang pamapalo kay Yang Luo. Kitang-kita ng lahat ang bagzo ng hangin na parang alon na tumataas. Ikaw ang gustong mamatay. Malamig na sigaw ni Yang Luo at sinalubong ang palo. Sa ilang segundo lang, bang! Parang kulog na sumabog. Nagbitak ang semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Inakala ni Chen Qingshan na mababali niya ang braso ni Yang Luo, pero sa halip ay sumakit at nanigas ang braso niya, at napaatras siya ng 7 hanggang 8 metro. Hindi lang iyon, nagdugo siya at napaluhod. Kuya Chen, gulat na tawag ni Qiao Jinsong. Late stage Connate Realm Martial Warrior din siya, pero natalo si Chen Qingshan sa isang palo lang. Papa, sigaw ni Chen Rongrong habang tumatakbo. Bago pa makabawi si Qiao Jinsong, muling sumugod si Yang Luo at tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Malakas na IMPAKTONG tunog. Lumipad din si Qiao Jinsong at nagdugo. Papa, sigaw ni Qiao Yongjia.
Tahimik ang buong lugar, halos marinig ang lagaslas ng karayom kung mahulog. Hindi ba't sobra ang lakas niya? Isang palo at suntok lang, natalo na sina Hallmaster Kiao at Chen. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kabataang martial artist sa Jiang City? Sobrang napahiya sina Kiao Jingsong at Chen Qingshan at nag-alab ang galit nila. Bata, papatayin kita. Galit na sigaw ni Chen Qingshan at muling sumugod. Kasunod niya si Kiao Jingsong at ang 20 disipleng dala nila. Handa siyang Luo na lumaban, pero biglang huminto. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Lahat ay napalingon at nakita ang isang grupo ng mga tao na mabilis na naglalakad papalapit. Nangunguna sa kanila sina Hong Yunji at Hong Zakai. Alliance Master Hong. Dumating si Alliance Master Hong. Aba, Diyos ko, pati si Alliance Master Hong ay naalarma sa pangyayaring ito. Nagmurmuran ang lahat, ng gulat ang kanilang mga mata. Nang makita ni Kiao Jingsong, Chen Qingshan, at ng iba pa si Hong Yunji, huminto sila at agad na lumapit. Alliance Master Hong, bakit kayo narito? Bahagyang yumuko si Kiao Jingsong at magalang na nagtanong. Malamig na sumanghap si Hong Yunji at nagsabi, matandang Kiao, kung hindi ako dumating, baka baligtarin mo na ang mundo. Habang nagsasalita, diretsyong lumapit si Hong Yunji kay Yang Luo. Bahagya siyang yumuko at nagsabi, Ginoong Yang, patawarin ninyo ako. Natrap ako sa traffic sa daan kaya nahuli ako. Nagulat at napatulala ang lahat sa eksenang iyon. Si Hong Yunji ay pinuno ng Martial Alliance sa Jiang City. Hawak niya ang lahat ng martial arts school sa lungsod at isa siyang malaking tao sa syudad. Pero ngayon, nakayuko at magalang pa siya sa isang batang lalaki. Hindi ito kapani-paniwala. Maging si Su Wangqiu na nakatayo sa tabi ay nagulat din. Kailan pa nagkakilala ang batang ito at si Hong Yunji? Lalo na sina Kiao Jingsong, Chen Qingshan, at iba pa. Parang napako sila sa kinatatayuan, hindi makapaniwala. Pati sina Kiao Yunji at Chen Rongrong ay nanginginig at namumutla ang mukha. Alliance Master Hong, sakto at nandito kayo, wika ni Yang Luo habang kumaway, hudyat na wala siyang sama ng loob. Nag-usisa si Hong Yunji, Ginoong Yang, ano bang nangyari? Ganito kasi, hindi itinago ni Yang Luo ang nangyari at ikinwento lahat kay Hong Yunji. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Hong Yunji at sumigaw, Kiao Yunji, Chen Rongrong, lumapit kayo agad. Mabilis lumapit ang dalawa, lumuhad kayo at humingi ng tawad kay Ginoong Yang. Utos ni Hong Yunji, sumimangot si Kiao Jingsong, Alliance Master Hong, bakit ganyan? Sinaktan ng batang ito sina Yunji at Rongrong. Siya dapat ang humihingi ng tawad. Malamig ang sagot ni Hong Yunji, matandang Kiao, narinig mo naman kanina, sina Yunji at Rongrong ang nanguna sa pang-aasar kay Ginoong Yang. Nagtaas ng kilay si Chen Qingshan, Alliance Master Hong, sino ba talaga ang batang ito? Karapat-dapat ba siya para ipagtanggol ninyo? Sabi ni Hong Yunji, si Ginoong Yang ay tagapagligtas ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong patay. Bukod pa rito, tinulungan niya akong maka-breakthrough sa aking cultivation. Binago niya ang buhay ko. Si Ginoong Yang ay pinakamatalik kong kaibigan. Sinumang magiging kaaway niya, magiging kaaway ko rin. Pagkarinig nito, nagbago ang mukha ni Kiao Jingsong at Chen Qingshan at hindi na nagsalita. Muling tumingin si Hong Yunji kina Kiao Yunji at Chen Rongrong, lumuhad at humingi ng tawad. Thump! Thump! Agad lumuhad ang dalawa at nagsabi, patawarin ninyo kami. Hindi sila pinansin ni Yang Luo at tumingin lang kay Hong Yunji, para sa inyo, Alliance Master Hong, patatawarin ko sila sa pagkakataong ito. Pagkatapos, umalis na si Yang Luo at mabilis na sumunod si Su Wangqiu. Pagkaalis nila, pinunasan ni Hong Yunji ang pawis sa noo at huminga ng malalim. Alliance Master Hong, bakit kayo takot sa batang iyon? Yuzisa ni Kiao Jingsong, sa buong Jiang City, wala pa siyang nakikitang kinatatakutan ni Hong Yunji. Sagot ni Hong Yunji, matandang Kiao, baka hindi mo alam, pero kahit bata pa si Ginoong Yang, nasa Grandmaster Realm na siya. Ano, Grandmaster Realm na siya? Imposible, nasa early 20s lang siya. Napatulala sina Kiao Jingsong at Chen Qingshan, at maging sina Kiao Yunji at Chen Rongrong ay hindi makapaniwala. Maniwala man kayo o hindi, iyon ang katotohanan, patuloy ni Hong Yunji.
At dahil din kay Ginoong Yang, nakapasok ako sa Grandmaster Realm. Nagulat sina Qiao Jingsong at Chen Qingshan bago bumati ng binabati ka namin. Ngunit itinaboy lang ni Hong Yunji ang kanilang pagbati, basta tandaan ninyo, huwag nyo nang guguluhin si Ginoong Yang. Kung may susunod pa, wala na akong magagawa para iligtas kayo sa galit. Nya, naunawaan, sumigaw si Qiao Jingsong sa mga anak, yung Jia, Rongrong, narinig ninyo. Huwag na ninyong aawayin si Ginoong Yang. Oo, sagot ng dalawa, bagaman may inis. Gitling gitling gitling. Pag-alis ni Yang Luo at Su Wangqiu mula sa Yunxiang Clubhouse, nagtanong si Su Wangqiu, Little Luo, kailan ka pa nakipagkilala kay Alliance Master Hong? Bakit siya ganun kerespeto sa'yo? Sagot ni Yang Luo, kahapon ko lang siya nakilala. At rumerespeto siya sa akin dahil iniligtas ko ang buhay niya. Ikinwento ni Yang Luo ang nangyari sa Heavenly Path Martial Arts School. Pagkatapos, tumanggo si Su Wangqiu, kaya pala. Pagkatapos ay tumingin ng masama kay Yang Luo, bata ka, hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinag-alala mo lang ako. Ngumisi si Yang Luo, Sister Wangqiu, hindi mo naman ako tinanong. Tinapik ni Su Wangqiu ang ulo ni Yang Luo. Ay, Sister Wangqiu, bakit mo ako sinaktan? Reklamo ni Yang Luo, gusto ko lang. Balik ni Su Wangqiu. Bakit, babawi ka? Umiling si Yang Luo, ikaw ang ate ko, paano kita sasaktan? Mabuti at alam mo. Pagkatapos ay nag-aya si Su Wangqiu, tanghali na, samahan mo akong kumain. Okay, gitling gitling gitling. Pagkatapos nilang kumain, inihatid ni Su Wangqiu si Yang Luo sa harap ng Huami Biomedical. Pagpasok ni Yang Luo sa gusali at pag-akyat sa elevator, nasalubong niya si Su Qingmei. Yang Luo, sakto at nandito ka. Samahan mo ako, wika ni Su Qingmei. Sige. Sumabay si Yang Luo at bumaba sila sa parking. Saang direksyon tayo pupunta? Tanong ni Yang Luo. Sa Blue Bridge Cafe, sagot ni Su Qingmei. Habang nasa biyahe, nagtanong si Yang Luo, bakit tayo pupunta sa cafe? Sabi ni Su Qingmei, dahil maraming kumpanya ang nagputol ng kontrata sa atin, kailangan kong maghanap ng paraan para ayusin iyon. Kaya inimbitahan ko si President Shen ng Heroes Chamber of Commerce para mag-usap. Kung magsasalita siya para sa atin, baka ma-stabilize natin ang ilan sa mga partners natin. Qingmei, sabi ni Yang Luo na may bahid ng pagkabahala, kung gusto talagang putulin ng mga taong iyon ang pakikipag-cooperate sa atin, hayaan mo na sila. Sa oras na mailabas natin ang bago nating produkto sa merkado, sila mismo ang lalapit at magmamakaawa na makipag-cooperate ulit sa atin. Nakunat ang noo ni Su Qingmei. Pero naisip mo ba na paano kung kahit ang bagong produkto natin ay hindi pa rin makalaban sa Dingsheng Biomedical? Walang paano kung, umiling si Yang Luo. Kalilimutan mo na, wala ka namang alam sa negosyo. Walang silbi kung ipapaliwanag ko pa sa iyo. Umiling na lang si Su Qingmei at binago ang usapan. Siya nga pala, nagamot mo na ba si auntie? Siyempre, ngumiti si Yang Luo at sinabing, tuluyan ng gumaling ang myocarditis ng auntie mo. Hindi na ito babalik. Buti naman. Tumanggo si Su Qingmei at nagtanong, bakit ngayon ka lang nakabalik? Pagkatapos ko siyang gamutin, hinatak niya ako sa isang auction at kumain pa kami ng tanghalian, paliwanag ni Yang Luo. Hindi na niya ikinwento ang nangyari sa auction para hindi na mag-alala si Su Qingmei. Matapos ang kalahating oras na biyahe, nakarating sila sa Blue Bridge Cafe. Pagkaparada ng kotse, magkasamang pumasok sina Yang Luo at Su Qingmei sa cafe. Sa gabay ng attendant, dinala sila sa isang pribadong silid. Umorder sila ng kape at uminom habang naghihintay. Pagkalipas ng kalahating oras, medyo nainip na si Yang Luo. Bakit hindi pa dumarating si President Shen? Si President Shen ay presidente ng Jiang City Heroes Chamber of Commerce. Madalas siyang abala, sagot ni Su Qingmei. Kaya huwag ka nang mainip. Maghintay pa tayo. Napangiwi si Yang Luo. Mukhang hindi naman siya interesado sa'yo. Napangiwi rin si Su Qingmei at parang mas mapait pa ang kape sa bibig niya. Alam naman niya na hindi na siya. Gaanong pinapansin ni President Shen? Noong kasagsagan ng Huami Biomedical, kahit gaano kabisi si President Shen, dumadating siya sa oras. Pero ngayon, na ang kumpanya nila ay naghihingalo at pinipigan ng Dingsheng Biomedical,
sapat na pumayag pa si President Shen na makipagkita sa kanya. Muling lumipas ang kalahating oras. Bumukas ang pinto ng pribadong silid at pumasok ang isang babaeng nasa 30 taong gulang. Nakasuot siya ng beige na business suit, may maikling buhok, at malakas ang dating. Siya si Shen Yun, presidente ng Heroes Chamber of Commerce. Hawak niya ang impluwensya sa lahat ng malalaki at maliliit na kumpanya sa Jiang City, isang salita lang niya ay kaya niyang utusan ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit gustong makipagkita ni Su Qingmei sa kanya. President Shen, nandito ka na. Bati ni Su Qingmei habang tumatayo. Bahagyang tumango si Shen Yun at umupo sa tapat nila. President Shen, gusto mo bang kape? Magalang na tanong ni Su Qingmei. Huwag na. Tumingin si Shen Yun sa mamahaling relo niya at malamig na nagsabi, nagmamadali ako. Bibigyan kita ng 10 minuto. Sabihin mo na kung bakit mo ako gustong makita. Nagalit si Yang Luo. Ikaw ba si President Shen? Isang oras kaming naghintay ni President Su, pero hindi ka man lang nagsorry at malamig pa ang pagbati mo. Saka mo pa sasabihing 10 minuto lang ang ibibigay mo. Hindi ba masyado kang bastos? Ayaw niyang magtiis si Su Qingmei sa ganitong trato. Kumunat ang noo ni Shen Yun. President Su, sino ito? President Shen, siya ang assistant ko, si Yang Luo, mabilis na sagot ni Su Qingmei. Tiningnan siya ni Shen Yun ng malamig. Kung assistant ka lang, manahimik ka na. Huwag kang magsalita ng hindi dapat. Anong? Mas lalong nag-init ang ulo ni Yang Luo. President Shen, dapat magbigay-pugay ang tao sa kapwa. Kapag roomspito ka, rerespetuhin ka rin. At tandaan mo, darating ang araw na ikaw naman ang hihingi ng tulong sa amin. Lalong dumilim ang mukha ni Shen Yun. President Su, kung ganyan ang ugali ng kasama mo, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumayo siya para umalis. Mabilis na pinigil siya ni Su Qingmei. Yang Luo, tama na. Humingi siya ng paumanhin, President Shen, pasensya na sa sinabi ni Yang Luo. Sana huwag mo nang intindihin. Tiningnan muli ni Shen Yun ang relo. May 7 ka pang minuto. Muling napipigilan ni Yang Luo ang sarili niyang magalit at tumingin na lang sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Su Qingmei at ngumiti. President Shen, humihingi ako ng pabor. Ano iyon? Malamig na tanong ni Shen Yun. Gusto ko sanang makiusap na pakiusap mo ang mga boss sa Chamber of Commerce na huwag munang tapusin ang pakikipag-cooperate sa Huami Biomedical, pakiusap ni Su Qingmei. Wala akong kapangyarihan para diktahan ang mga boss, sagot ni Shen Yun na walang ekspresyon. Alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya mo, hindi na mabenta ang mga produkto nyo. Kung ipagpapatuloy pa nila ang pakikipag-cooperate sa inyo, puro lugi lang ang makukuha nila. Kaya normal lang na lumipat sila sa Dingsheng Biomedical. President Shen, gumagawa kami ng bagong produkto. Sa loob ng kalahating buwan, lalabas na ito at tiyak na makakalaban sa Dingsheng Biomedical. Kaya sana, kausapin mo ang mga boss. Tinutulungan mo ba akong magbenta ng ilusyon sa kanila? Dumilim ang mukha ni Shen Yun. Hindi po. Totoo ang sinasabi ko. Mabilis na tanggi ni Su Qingmei. Hanggat hindi pa tapos ang produkto nyo, lahat ng sinasabi mo ay ilusyon lang, malamig na tugon ni Shen Yun. President Shen, kalahating buwan lang ang hinihingi ko. Mabubuhay ulit ang kumpanya namin. Pakiusap ni Su Qingmei. Kinuha niya ang isang magandang kahon mula sa kanyang bag at inilapag sa harap ni Shen Yun. Alam kong mahilig ka sa jade. Hachan jade bracelet ito, maliit na regalo lang. Sana tanggapin mo. Hindi man lang tiningnan ni Shen Yun ang kahon. President Su, hindi kita matutulungan. Dalhin mo na lang ulit ang regalo mo. Tapos na ang 10 minuto. May lakad pa ako. Tumayo siya at umalis. Pagkalabas niya ng pribadong silid, may tinanggap siyang tawag at mabilis na lumabas ng kafe.